ang Vice Presidente, hindi acceptable, it is not acceptable for a Vice President to anticipate the resignation of the President. Presidente na pinagsisigawan nilang bumaba. Aray ko! This is definitely a form of political destabilization. Pinapahina niya ang public. Alam mo, hindi naman si Vice President nagsabi noon ng Ticler eh. Ang nagsabi noon is taong bayan na po. Taong bayan na po nagpapababa kay Marcos kasi isa siyang inutil na presidente. Isa siyang bangag na gumagamit ng drugs according or ayon dun sa kapatid niya na si Amy Marcos. So, anong dahilan para manatili pa dyan sa pwesto or sa pamumuno bilang presidente itong si Bongbong Marcos kung siya mismo ay gumagawa ng paglabag, hindi lang drugs, kundi pati corruption. Ayan, magandang araw sa inyo mga bossing. Yan, welcome back. This is Boss RNG nga pala. Ayan, bali magpanibagong araw tayo, panibagong fake news na naman mga boss. So, ang topic natin ngayong araw ngayon mga bossing ay tungkol dito sa sa pa-press con na naman ni Auntie Claire. Dahil merong isang mainstream media na kung saan nagtanong sa kanya kung ano daw ba magiging opinion nito kapag si Vice President na ang naupo at mag-resign si BBM. Magandang topic to mga bossing ah. So, bago natin umpisa ng mga video mga boss, ayan, inimbitahan ko kayo or kung di pa kayo nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, ayan alam niyo na mga bossing, subscribe lang po para sa iba pang update nating mga video, makasubaybay sila. So, umpisa na natin mga bossing. Let's go. Tingnan nyo, nakangiti po. Pogi. Pogi, ang ganda ng ngiti. Kahapon po sinagot ni VP Sara Duterte ang tanong kung handa siyang maging Pangulo sakaling magbitiw si Pangulong Marcos. Ang sabi po niya, and I quote, "There is no question about my readiness." Does the President have a message to the Vice President expressing her readiness and willingness to take his place? Handa na po siya maging Pangulo kapag ka po nawala or natanggal ang Pangulo sa pwesto. Tama po ba yon, Sir Ivan? Yun po ba ang sinabi niya? Handa siyang pumalit sa Pangulo kapag ka nagbitiw. Ang tanong din natin sa taong bayan, handa na po ba kayo sa mas marami pang Mary Grace Piatos? Unang-una po, ang Vice Presidente, hindi acceptable, it is not acceptable for a Vice President to anticipate the resignation of the President. Presidente na pinagsisigawan nilang bumaba sa pwesto. This is definitely a form of political destabilization. Pinapahina niya ang public. Alam mo, hindi naman si Vice President nagsabi noon ng Ticler eh. Ang nagsabi noon is taong bayan na po. Taong bayan na po nagpapababa kay Marcos kasi isa siyang inutil na presidente. Isa siyang bangag na gumagamit ng drugs according or ayon dun sa kapatid niya na si Amy Marcos. So, anong dahilan para manatili pa dyan sa pwesto or sa pamumuno bilang presidente itong si Bongbong Marcos kung siya mismo ay gumagawa ng paglabag, hindi lang drugs, kundi pati corruption. Yan, dalawa sila ni Martin Romualdez na binunyaga na di mo na galing kay Saldico yung yung balitang yon. Galing kay Saldico, hindi galing sa hindi ako nagsabi. Si Saldico mismo na kapwa magnanakaw din na kasabwat daw si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. So yun lang, kaya dapat pinapababa na sa pwesto yung mga yun. Kasi wala na pag-asa yung bayan kapag ganyan yung nakaupo. Diba? So, tuloy. Confidence ng tao sa administrasyon. And those words contribute
to the climate of uncertainty and crisis. Kung handa siya, makikita po natin, nag-anticipate siya na mawawala ang Pangulo. Yan po ang balak nila. Yan po ang nasa isip nila. At yan po ang ginagawa nila ngayon. Sorry, ma'am. Ito yung mga Tingnan mo, pati si Ivan Mirana, natawa dyan sa sagot mo. Kasi nga, hindi naman si BP Sara nagpapababa kay BBM, kundi taong bayan na mismo. lista ko sanang tanong. Aside from resignation calls, there are also talks of succession, talks of a transition council, civilian military junta. Lahat po yan nakaangkla sa pag-question sa fitness to lead ng Pangulo. Direct question, ma'am, is the President fit to lead and is he in control? Tinatanong pa po ba yan? Of course. Nakikita natin ang trabaho ng Pangulo. Araw-araw, hindi humihinto sa pagtatrabaho. Ni hindi nga po nakakapagbakasyon. At hindi nakakapunta sa beach para mag-swimming. So, sino po ba talaga ang ready? Hindi nakakapag-beach para mag-swimming. Hindi natutulog. Para ba naman kasi nandiyan sa Malacanang? So, anong ginagawa nila? Sabi nga ng kapatid niyan si Amy Marcos, nandun, nag-happy-happy at nagtudroga. Buang. Na maging leader ng bansa. Walang iba kundi ang Pangulong Marcos Jr. Thank you very much. Thank you. Follow-up question, Eugene Fernandez, IBC 13. Yusek, I would like to have a follow-up question regarding kay Saldico. Yusek, since na-mention nyo, gusto nyo matapos na muna yung sinasabi ni Saldico, how important it is for the palace to listen yung lahat ng sasabihin ni Saldico? Kung nagiging parte po ito ng balita at ito po ay nagiging issue, hindi naman po hindi pwedeng pakinggan ito. Kailangan lahat po na nangyayari sa bansa, basta po verified, pinapakinggan po ito. At kailangan din pong ikonsidera. So, kailangan matapos muna kung anong sinasabi niya. At mas maganda, ayon sa Pangulo, umuwi siya rito. At dito niya, ikwento lahat yung nais niyang ikwento. Dahil kapag nagkukwento ka lang sa likod ng monitor, ang hirap tignan at i-assess ang credibility ng taong nagtatago lang. Natingin mo, Yusek Castro, Anticler, bobo si Saldico, uuwi basta-basta dito. Paano kung magaya siya kay Ninoy na binali sa airport? Di magkakaroon ng panibagong airport at tatawagin Saldico. Saldico, NAIA. Kung may NAIA airport, ito naman, Saldico International Airport, diba? Di talaga nag-iisip ito. Kahit naman ako kung ako magnanakaw, tapos pwede naman ako mag-oath through Zoom meeting. Yun, Zoom meeting nila. Pero yung tipong personal magharap pa ako. At unless kung mayroong protection, diba? May protection galing kung saan ahensya ng gobyerno, yun, pwede akong uwi. Pero kung wala akong protection, ba't ako uwi? Di mamaya, bigla barilin na lang ako yan, or, diba? Iswat na lang ako dyan sa airport. Wala na ano kagad. Paano kung may lalatag yung ebidensya kung sa airport pa lang, diba? Tinambangan na agad ako. So, ganun din gagawin ni Saldico. Diba? Ganun din ang gagawin ni Saldico. Hindi siya basta-basta uwi kung wala siyang protection na panghahawakan mula sa gobyerno. Kaso ang problema, gobyerno ang kalaban niya. So, hindi siya basta-basta protektahan. Ganun lang kasimple yun. Thank you, Yusek. Thank you. Next is Marker Sargan, Brigada. Good morning, Yusek. Sa budget deliberation po kahapon ng Senate, nabanggit po or nag-present si Senator Robin Padilla ng isang voice clip na ang sinasabi allegedly, binabanggit po na voice recording nyo daw kausap yung mga vlogger. Baka gusto nyo pong sagutin ito, ma'am. For the satisfaction of Senator Robin Padilla,
Hindi po ako ang nasa video. Video clip. Dahil sa ating pagkakaalam, itong video na to ay lumabas na noon pa at ibang muka ang pinapakitang binabanggit na madam. Hindi nga po ito kinover ng mainstream media. Dahil lumalabas, ayaw nila maging lihitimong balita ito nang hindi naman nila alam ang source. So, I deny that the person, o kung sino man sa dalawa doon, na it's I was talking to a certain vlogger. Now, si Senator Robin ay nagpapanukala ng anti-troll farm bill. Maganda ang kanyang adhikain, maganda ang kanyang pinapanukalang batas, troll farm for fake news. Sana maging modelo din po si Senator Robin. Modelo na hindi magpapagamit o magpapabiktima sa troll farm na nagpapakalat ng fake news. Sabi nga po ni Senator Loren kahapon, you should know first your source. Ako, di ba? Kung na rin mismo sa mismo nanggaling, you should know. Di ba? The source person. Ikaw, alam mo ba? Na yung pinagtatanggol mo sa person na si BBM ay sangkot sa korupsyon. Siyempre, alam mo. Hindi mo lang, ano yan. Hindi mo na pwedeng ilaglag kasi alam na. And since dininay niyo po na kayo, ma'am, may balak po ba kayong gawing legal na aksyon regarding dito sa audio clip? Hindi nga po natin alam kung saan ang galing. Mas maganda po itanong niyo po sana kay Senator Robin, saan niya po ba nakuha ito? Anong source ito galing? Sa ating pagkakaalam, hindi ito galing sa mainstream. Kung galing ito sa mga troll, obligasyon niya pong magsabi kung saan yung source. Thank you. Next is Ana Bajo, GMA News Online. Morning, ma'am. Ma'am, do we expect more changes in the cabinet amid the ongoing performance review po na sinasabi niyo naman po na regular po siyang ginagawa? Hindi pa po nakakapagbigay ng update sa atin. Sa kasalukuyan, wala pa pong ganun. Wala pa pong muling balasahan. But ma'am, meron na kaya tayong ipapalit sa PLLO o sa PEA, NK, and sa CPLA, ma'am, Chief Presidential Legal Advisor? Kapag nabigyan na po tayo ng update, isi-share ko agad sa inyo. Pero how about ma'am shortlist? Kahit po shortlist. Wala pa nabibigay sa atin. Ma'am, thank you po. Thank you. Next is Ivy Reyes Bilinario. Morning, Yusek. Ma'am, we understand that all decisions made by the ICI are entirely up to them because they're an independent body. But since the ICI is the President's initiative, may we know if Malacanang is confident in the ICI's commitment to live stream hearings? Kasi po, simula nung ilabas yung guidelines last week, lahat po ng resource persons nag-request for executive sessions, meaning they're not live streamed. And if we would just let resource persons, especially public officials, have their way in participating in these investigations, doesn't that defeat the purpose of transparency? Mahirap pong pangunahan ang mga alituntunin, ang polisiya ng ICI. Okay, this is created, established by the President, but that's the reason why it is called Independent Commission. Sila po ang magsasagwa ng kanilang mga procedure. At malalaman naman po ng ICI yan kung ano po ang hiling ng tao. At ayon naman sa kanila, may mga legal na basis kung bakit inaalaw nila yung executive sessions. So, mas maganda po. Natural mag-executive session yung mga yan kasi ayaw nilang matukoy kung sino yung mga kasabat nila, kung sino yung mga nasa likod ng mga korupsyon dyan. Siyempre, mapapahiya at madadawit na naman yung pangalan ng
mga nakakataas sa kanila, yung mga mastermind dyan sa issue ng flood control, hindi lang sa flood control, diba? Maging sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Na ang katanungan na yan ay sa kanila talaga iba to dahil mas alam nila kung ano ang nagaganap sa hearing nila. Thank you. Next is Chloe Ofana, Business World. Regarding sa cabinet shuffle pa rin, Yusek, is there any truth po na madidissolve ang office ni Secretary Go before? Tinawagan po natin si Secretary Frederick Go at sinabi po niyang madidissolve ang OSAPEA. At muli, anong meron pa? Number one, bakit? And number two po, hindi po ba ito makaka-affect sa mga ongoing trade negotiations such as yung mga FTAs and the tariff po with the US? According to SecGo, ang DTI naman daw po ang siyang nag-handle ng technical and substantial work with regard to trade agreements. So wala naman po maapektuhan. And considering na galing po si Secretary Go sa OSAPEA at siya din naman po ang magiging Secretary ng Department of Finance. So magkakatulungan po yun. And kailan po effective tong pagde-dissolve na ito ng office? Pag dumating na po yung papel, isi-share ko po sa inyo. Within the week? Let's see. Okay. Follow-up question, Ace Romero, Philippine Star. Sec, if that's the case, why did the President even create the office? Para magkatulungan. But since si Secretary Go ay mapupunta na rin sa Department of Finance at pareho naman po halos at magkakatulungan, so alam naman po niya ang expertise si Secretary Go. So might as well ma-dissolve ito para konti na lang po ang magiging ahensya. Total, pareho naman po ang naging leader ng dalawang ahensya. But during the time it was created, ano ba yung wisdom for creating that office given na meron naman pong NEDA, meron naman pong DTI, meron naman pong DOF? Alam naman natin kung ano, saan ba eksperto si Secretary Frederick Go tungkol sa mga trade agreements. So since nga po ito naman ay natulungan na rin ng DTI at yung tao mismo, yung pinaka-head ng OSAPEA, ay mapupunta naman din po sa Department of Finance. Katulad na sinabi natin, magkakatulungan. So instead na magdalawa pang ahensya, na pareho namang eksperto doon, si Secretary Go, so might as well ma-dissolve siya at pagtulungan na lang po ng ibang ahensya, especially DTI, na ngayon po ang DTI po ang itinilaga to handle the technical and substantial work for that. So, ayun mga bossing, dito na natatapos ang ating reaction video. Balik, kung nagustuhan nyo mga bossing ang ating YouTube or reaction, ayan, muli, inimbitahan ko kayo mag-subscribe sa ating YouTube channel. Ayan, isang like and share, masaya tayo at i-shoutout ko kayo sa next video natin. So, yun lang mga bossing and peace yo.